Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, ika-17 ng Hunyo, taong 2026. Base nga po sa ating pinaka-satellite image, ang bagyong ating monitor sa may silangang bahagi ng Luzon ay na kung saan ay lumabas na nga po ito ng Tropical Cyclone Information Domain. At dahil sa wala naman na po itong direktang epekto sa ating bansa, kaya naman inaasahan na po natin makakaranas na po tayo ng maliwalas na panahon, improving weather ang ating inaasahan sa kasalukuyan. Samantala, bukod nga po dito sa bagyong ating monitor doon sa may silang bahagi ng Luzon na kung saan nga po lumabas na nga po ng Tropical Cyclone Information Domain or sa Philippine Area of Responsibility, meron po tayong panibagong low pressure area na monitor sa may silang bahagi naman ng Mindanao na kung saan hindi lamang isa kundi dalawa nga po ang low pressure area nating monitor, especially nga po dito sa may silang bahagi ng Mindanao. Kung saan nagdudulot nga po ito ng mga localized thunderstorm at mga kumpul na mga kaulapan na siyang nagdudulot naman ng mga malawakang mga pag-ulan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman lubos po natin pinaghahanda ang ating mga kababayan na maging alerto at updated sa mga bago naming ulat pa na aming ilabas ukol dito sa low pressure area nating monitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Mayroon din po tayong senaryo na posible nga po itong lumapit dito sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na mga araw. Kaya naman mas mainam na maging alerto at updated sa mga bago naming ulat pa na aming ilabas na kung saan nga po ang low pressure area nating monitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at huling namataan sa layong 3,115 km east of northeastern Mindanao na kung saan nagdudulot nga po ito ng mga kaulapan at mga cloud cluster na siyang nagdudulot naman ng mga biglaang buhos ng mga pagulan. Sa karagatan po yan, nasaan po natin na mas lalapit nga po dito sa may silangang bahagi ng ating bansa or Philippine Area of Responsibility na kung saan nga po kapag ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap na bagyo, bibigyan po natin ito sa local name na Francisco na siyang mabubuo na kung saan posibleng mabuo sa taong 2026. Ang isa naman low pressure area natin monitor malapit dito sa ating boundaries ng Philippine Area of Responsibility na siyang ating makikita na posibleng nga pong pumasok na nga po ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na mga oras. Kapag pumasok din po ito ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap pa rin na bagyo ang nasa boundaries ng ating Philippine Area of Responsibility na siyang makikita natin at ganap na bagyo, ay bibigyan rin po natin ito sa local name na Bagyong Francisco na kahit sino po dito ang mauna sa low pressure area na ito at ganap na bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay bibigyan po natin ito sa local name na Bagyong Francisco, ang pang-anim na bagyo na posibleng mabuo sa taong 2026 at pangalawang bagyo naman sa buwan ng Hunyo. Kaya naman mas mainam na maging alerto sa mga panibago naming ulat pa namin lalabas dahil sa ang panahon ay maaaring magbago anumang oras na kung saan nga po patuloy pa rin na umiiral ang hangin easterlies or yung mainit at temperatura na nanggagaling dito sa may dagat Pasipiko na siya naman nagdudulot ng malinsangang panahon, especially dito sa ating bansa na siyang nakakaranas po tayo ng malinsangan at mainit na temperatura. Kaya naman ugalin pa rin uminom ng maraming tubig upang maging hydrated po ang ating mga pangatawan upang makaiwas po tayo sa epekto ng masamang panahon na dulot nga po ng hangin easterlies na siyang mainit na temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, asahan pa rin po natin makakaranas pa rin tayo ng improving weather sa halos buong bahagi ng Luzon. Kaya naman maging alerto pa rin po tayo sa mga localized thunderstorm lalo na pagsapit ng hapon at gabi o yung mga biglaang buhos ng mga pag-ulan, dulot ng mga cloud cluster at natapat sa inyong lugar at for develop makakaranas tayo ng mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Kung minsan kadamtaman hanggang sa mga malakas na mga pag-ulan na maaari pa rin magdulot ng mga pagbaha sa mga babang lugar at pag-uho naman ng lupa sa mga bundok na lugar. At para naman sa magiging agwat ang temperatura dito sa may tuwid araw, inaasahan pa rin po natin ang mainit na temperatura na kung saan inaasahan natin ang temperatura na umabot sa 25 hanggang 38 degrees Celsius na siyang mainit na temperatura ang ating inaasahan sa bahagi ng tuwid araw. Samantalang dito naman sa may Legazpi, inaasahan po natin ang agwat ng temperatura na umabot sa 26 hanggang 34 degrees Celsius, Lawag 26 hanggang 33 degrees Celsius,
Baguio 18 hanggang 25 degrees Celsius ang ating inasang agutang temperatura. Samantalang dito naman sa may Metro Manila, 25 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inasang agutang temperatura. Tagaytay, 23 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inasang agutang temperatura. Kaya naman sa halos buong bahagi ng Luzon ay inaasahan natin ang malinsangang panahon dahil sa mataas pa rin ang agutang temperatura nating inaasahan na siyang nangangahulugan ang mainit na panahon ngayong araw dito sa Luzon. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Palawan, Visayas and Mindanao sa kasalukuyan nga po, inaasahan natin ang improving weather sa halos buong bahagi ng Palawan na may agwat ang temperatura na maabot sa 24 hanggang 33 degrees Celsius dito sa may Puerto Princesa. Samantalang dito naman sa may Calayan Islands, 27 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasang agwat ang temperatura. Na kung saan lubos pa rin po natin paghahanda ang ating mga kababayan pagsapit ng hapon at gabi dahil sa mga localized thunderstorm. Kapag natapat sa inyong lugar, asahan pa rin ang mga biglaang buhos na mga pag-ulan. Dulot nga po yan dahil sa mainit na temperatura sa umaga, kung saan kapag pagsapit ng hapon at gabi, nagkakaroon po tayo ng pagde-develop ng mga kaulapan na siyang nagdudulot naman ng mga pag-ulan kapag fully develop. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Visayas, inaasahan pa rin po natin ang maliwalas na panahon sa halos buong bahagi ng Visayas na may agwat ang temperatura na dito sa may Tacloban na umabot sa 27 hanggang 32 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Iloilo, 25 hanggang 34 degrees Celsius. Cebu, 26 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasang agwat ang temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Mindanao, asahan pa rin po natin ang maliwalas na panahon sa halos buong bahagi ng Mindanao na kung saan nga po localized thunderstorm lang po ang ating pinaghahandaan. Dahil sa mga localized thunderstorm ay inaasahan natin na makakaranas din tayo ng mga biglaang buhos na mga pag-ulan. Especially nga po yan pagsapit ng hapon at gabi na dulot ng mga cloud cluster na siyang patuloy na umiral pa rin dahil sa epekto nitong hanging starless. At para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Cagayan de Oro, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Davao, 25 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Samantalang dito naman sa may Zamboanga Peninsula, 24 hanggang 33 degrees Celsius ang ating nasa agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa ating karagatan sa kasalukuyan nga po, wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong paybay ng ating bansa. Ngunit libos pa rin po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga maliit na sakyang pang dagat na siyang mapanganib pa rin dito sa area ng Batanes and Babuyang Group of Violence. Nadulot nga po yan ng mga epekto ng mga localized thunderstorm na siyang kapag magkakaroon po tayo ng mga localized thunderstorm na siyang magpapatas ng mga pag-alon ng ating karagatan. Kaya naman iba yung pag-iingat pa rin po mga kababayan sa biglaang taas ng mga pag-alon dahil sa mga localized thunderstorm, especially yung may mga maliit na sasakyan pandagat na kung saan malayo pa rin makapaglalayag ang ating mga kababayan sa kahit anong baybayin ng ating seaboard. At yun nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, ika-17 ng Hunyo taong 2026. Maraming salamat sa inyong lahat at ugaliin maging alerto at updated sa mga bago naming ulat pa na naming lalabas. At kung bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago naming ulat pa na naming lalabas ukol dito sa sama ng panahon nating minumonitor sa may silangang bahagi ng ating bansa. May panibago tayong low pressure area na minumonitor, hindi lamang isa kundi dalawa. Kaya naman maging alert lang po tayo. Maging alerto lang po tayo sa mga posibilidad na pagbabago dito sa lagay ng low pressure area at sa paglapit nga nito ng ating Philippine Area of Responsibility. Na kung saan mayroon din tayong inaasahan na mas lalapit ito dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. At yun nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw. Ingat po tayong lahat and God bless us all.